Sinigawan niyo ako! Sir Stephen Ang pa. dami niyong naninigaw! Mag-isa ako! Ano yung sinisigaw na po kayo? Oh, ang dami niyong sinisigaw. Bakit niyong sinisigaw? Sir. Siyempre, sir. Oh, bakit? Kakawin ka kami. Bakit Bawal bawal ako po pumunta sa kumukulong? property ko. Hindi kayo nang babawal. Hindi kayo nang babawal. Para sa to. Kaya nakawin ka kami. Bawal ako pumasok sa property ko. Legal yung will ka namin. Naka-strike kami. Hindi ko tinatanong kung legal. Kaya, karanasan ko. Video ako, para saan yan? Siyempre. Will ka kami. Para saan to? Para sa karanasan namin. Posibleng i-trending ka, sir. Mag-i-trending ka. Mag-i-trending ka, sir. Gusto ko mag-trending. Viral ngayon sa social media ang isang eksenang hindi inaasahan, ang paninigaw at pagwawala ng isang lalaking nagpakilalang anak umano ng may-ari ng Kowloon House sa West Avenue. Sa halip na tahimik na umaga para sa mga manggagawang nagwewelga, nauwi ito sa tensyon at takutan matapos silang sitahin ng lalaki, na tila hindi matanggap na ang ipinaglalaban lang naman ng mga ito ay tamang sahod at patas na trato. Bandang 1:53 ng madaling araw ng April 16, 2026, bigla na lang binulabog ang lugar nang dumating ang isang pulang sports car na may plakang RSX888. Ayon sa mga nakasaksi, agad itong nagdrift sa harap ng picket line, na para bang nagpapakitang gilas o nananakot. Hindi pa doon nagtapos, bumaba ang driver, halatang amoy alak, at nagsimulang magwala. Walang pasintabi nitong tinumba ang barikada ng mga manggagawa, na ilang oras nang mapayapang nagbabantay para sa kanilang karapatan. Sa gitna ng sigawan, paulit-ulit na kinwestiyon ng lalaki ang layunin ng welga. Para sa kanya, tila walang saysay ang protesta, ngunit para sa mga manggagawa, malinaw ang kanilang panawagan. Hindi ito simpleng reklamo, ito ay laban para sa kabuhayan. Sa kabila ng komosyon, nanindigan ang mga rallyista at hindi umatras sa kanilang ipinaglalaban. Wala, pinaglalaban mo, napakatanga eh. Paano kakain ng customer? Harapin nyo kasi kami. Paano makabenta? Para makabenta, di ba may customer? Paano dadaan? Gamitin mo yung pack mo ha. Makasagot yung pack ha? Para saan yan? Para sa customer? Good! Mas lalong umigting ang sitwasyon, dahil sa umano'y hindi pagharap ng pamilya ng kumpanya sa nakatakdang negosasyon sa DOLE. Para sa mga manggagawa, isa itong malinaw na pag-iwas sa responsibilidad. Kaya naman patuloy nilang isinisigaw ang kanilang mga kahilingan, ang agarang pagpapatupad ng 25 pesos wage compliance, ang pagbabalik ng umano'y ninakaw na service charge, at ang pagtigil sa sistemang double production na anilay lantad na pagsasamantala. Sa gitna ng galit at kaguluhan, isang tanong ang bumabalot sa isipan ng marami, ganito ba dapat tratuhin ang mga manggagawang naghahanap lamang ng makatarungang sahod? Habang patuloy na kumakalat ang video online, dumarami rin ang mga netizen na nagpapahayag ng kanilang saloobin, may galit, may simpatya, at may panawagan para sa hustisya. Ano ako dadaan? Ano ako dadaan? Kuya! Wala kami na nga. Hindi kami na nga.